Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay November 3 na at medyo ako po ay natagalan ang bakasyon kaya hindi po ako nakapag-share po ng sa live kaya namiss ko po ito. At ako po yung naniniwala na ang lahat ay naka-charge kasi meron tayong 9 days vacation na kasama ng bawat sa atin, ang ating mga kapamilya. Nag-bonding, outing, nag-eating, at mga ilang activities na ating pong ini-enjoy hanggang sa darating na Sunday. So, lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Tayo po ay darako sa salita ng Diyos at alam kong lahat po tayo ay laging nakakarinig ng salita ng Panginoon at sa araw po na ito ay ang Panginoon Diyos po ay binigyan niya sa akin ang Acts chapter 2 verse 40 to 41. Ito po ang sinasabi. Marami pa siyang inilahat upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan sa kanila. Lumayo kayo sa masamang laing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa mga turo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Ang ating pong pag-uusapan natin ngayon ay ang power to belong and join to the family of God. Bawat isa po sa atin ay nabibilang sa iba't ibang pamilya o merong sariling pamilya na kinabibilangan. Kahit sabihin pa po natin na solo ka ngayon, meron ka pa rin pamilyang pinanggalingan. At kung ano tayo ngayon ay dahil sa paghubog ng pamilyang pinanggalingan natin. Meron tayong mga kamag-anak sa iba't ibang lugar, both sides, father and mother. Meron tayong iba't ibang karanasan sa ating pamilya na pinanggalingan. May masaya, may malungkot, may magulo, may maingay, at may tahimik at walang pakialamanan. Ano bang ating pinanggalingang pamilya? Ito'y pamilyang hindi tayo ang pumili. Ito'y kusa nating pinanggalingan ang itinakda ng Diyos na ating pagmulan o mga magulang na mag-aruga at magpalaki sa atin. At ngayon mga kapatid, ang mensahe ng Diyos ay ang pamilyang binubuo niya dito sa lupa. Actually, ito po ay ikalawa doon sa tinuturo po ng ating mentor na si Pastor Wilbert, yung Creating Kingdom Culture. At ikalawa po ito doon sa kultura dapat ng mga Kristiyano, ng pamilya ng Diyos na binubuo ng Panginoon sa lupa. Ito yung the people's devotion to fellowship. Ayan, doon po sa kultura ng ating Panginoon sa kingdom culture ay tayo po ay dapat ay nakikipag-fellowship. At ako po yung nagpapasalamat kay Pastor Wilbert, kay Pastor Hasmin sa kanyang mga kasama, kana Pastor Eugene, kay Pastor Wilson, at sa iba pa po na minsan po hindi ko na matandaan yung mga pangalan, pasensya na po kayo, pero akin po na-appreciate ang inyo pong pagtugon. Minsan po ako ay tanong ng tanong po o nagme-message at nakikita ko po yung pagtugon po ninyo sa akin. Salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga kapatid ay ang binubuong pamilya ng Diyos dito sa lupa tungo sa langit sa piling ng ating Ama, ang Diyos na kapangyarihan. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at ang sabi sa John 1:12-13, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sapitan ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kaya dahil tayong lahat ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, lahat tayo ay itinuturing na anak ng Diyos sa Espiritu. Kaya tayo magkakapatid sa Espiritu kahit di magkakapatid sa laman. Minsan nga po sabi ng iba, mas close pa sila sa mga kapatid sa Espiritu kaysa sa kapatid sa laman
Sapagkat by nature ay hindi naiiwasan ang pagkakaroon ng mga hidwaan sa pamilya, hindi naiiwasan yung nagkakaroon ng inggitan sa magkakapatid o minsan pag may mga mamanahin ay para nagkakaroon ng mga problema. Samantalang ang sa pagkakapatiran ay nabubuo sa atin yung pagtutulungan, pagdadamayan, at kung ang isa man ay nagkulang, nagkamali, nandoon lagi sa puso natin ang magpatawad sa isa't isa. Kasi po sa pamilya, kapag po ang nagkasala, halimbawa yung unbeliever, yung pong believer, madali pong makakope para makapagpatawad o umunawa sa kapamilyang nagkamali sa kanya. Ang problema po, pag itong Christian ay nagkamali o wala mang mali, hinanapan ng mali, yung pong unbeliever ay hindi po siya makapagpatawad at hindi siya makalimot, kaya tumatagal po yung awayan sa pamilya. Ano po? At sa oras pong ito, at mas higit ang pagkakapatira natin sapagkat hanggang tayo mamatay, magkikita-kita tayo sa langit. Ang salaman hanggang dito lang sa lupa. Pag namatay na, hindi na magkikita-kita. Minsan nga po, di pa namamatay dahil magkakaaway, ayaw nang magkita pa. Di po ba, sa mundo ng mga unbeliever, minsan po yung magkakapatid, hindi ayaw nang magkita-kita dahil sa mga hidwaang naganap. Pero tayo po na magkakapatiran sa Panginoon, namimiss natin ang isa't isa. At kung nagkakaroon man ng mga nagiging problema sapagkat hindi po naiiwasan na sa loob ng iglesia ay nagkakaroon ng battle, sabi nga po ay hindi mo makakabangga ang isang taong malayo sa iyo o hindi mo lagi nakikita. Malimit po ang nakakabangga natin, yung lagi nating nakakasalubong, yung lagi nating nakikita, yung lagi nating nakakausap. Sapagkat minsan, ang nangyayari po, halimbawa po ay nagbibiruan o nagkakaroon po ng mapag-uusap, minsan nagkabiruan, yung pala isa ay napipikon sa ganong biro. At pag po nagkaalaman na nagkaroon ng sama ng loob, madali pong natatapos at madaling napag-uusapan. Yan po ang isa sa qualification o isang magandang trait ng mga Kristiyano sa bawat isa. Madaling magkapatawaran, madaling magkalimutan, madaling magpatawad, madaling humingi ng tawad. Sapagkat alam natin, bilang ito'y kultura ng kaharian ng Diyos na kailangan ay sa anumang mga pagkakamali, tayo open. Di po ba mga kapatid, tayo open na tayo ay pag-usapan, bigyan ng solusyon sa tamang pagkakataon. Ano po? At alam niyo po ba na may tatlong dahilan po akong ibibigay na why we need to join the family of God. Bakit kailangan na tayo ay makiisa sa pamilya ng Diyos? Sa Lucas chapter 15 verse 3 to 7, sabi po dito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang kanyang gagawin? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan ito. Alam niyo mga kapatid, God is counting His people. Alam ng Diyos yung nawawala, binibilang niya. Ano po, sa isang congregation, sa isang iglesia, alam ng Panginoon yung mga ipinadadala niyang mga kaluluwa, mga tupa na alagain ng pastor. Ano po? Kaya nga po, pag nakita ng Lord na wala, ano po, pag hindi dumalo ang isang kanyang anak, at ito ay isa, dalawa ay hindi dumalo, alam niyo po, ang Lord ay nangungusap na sa puso ng pastor para dumalaw o utusan ang kapatid o elders na puntahan yung kapatid na hindi dumadalo. Di po ba yun ay karanasan natin sa ating mga iglesyang hinahawakan na kapag nawala si sister ganito o si brother na ganito, tatanungin natin ng mga kapatid at sasabihin natin, bakit nawawala si Brad James? 2 linggo ko nang hindi nakikita, di sasabihin naman ng isa ay nagkasakit po, ganito, ganyan. Dalawin na natin, dalawin nyo. Di po ba? God is counting His people. Yan, every single saved person is important to God. And He wants them to experience Him personally as their Father. So, gustong iparanas ng Diyos sa bawat kanyang mga anak, sa pamilyang ito, sa iglesyang ito na binubuo niya, na ang bawat isa ay importante.
Ang bawat isa ay kailangan ng Lord. Ang bawat isa ay gusto ng Diyos na ma-experience, maranasan ng bawat Kristiyano na siya bilang ating Ama ay gusto niya iparanas sa atin ang pagiging tatay niya sa atin. Kaya tayo ay lagi niyang hinahanap at pagka tayo ay wala, tayo ay ipinapupuntahan sa ating mga kapatiran. Di po ba? Sabi po sa Jeremiah 13 verse 18, sinabi para ni Yahweh, 18 to 22, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob, pagpapalain ko ang bawat ang kanya. Bawat lungsod na nawasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng mga papuri at magkakaingay sa tuwa. Sila ay aking pararamihin, pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila ay magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat na mang-aapi sa kanila. Ang sabi po dito, God is saying to those whom He counted that if they will obey Him, they will experience Him personally and all the blessing that God has intended for them. Ano po? Sa kanya pong mga anak na patuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kanya pong maipararanas sa kanya, sa kanyang anak, ang lahat ng mga pagpapala na talaga namang nakalaan sa kanya. Sa totoo po, tayo po mga anak ng Diyos, bawat isa po sa atin ay may nakalaan na mga blessing, na mga pagpapala na magkakaiba, hindi po pare-pareho. Kaya kung halimbawa po nagpala yung isa ng ganong bagay o ng ganong posisyon, meron din pong nakalaan sa atin na hindi man kapareho, pero yun po yung nakalaan para sa atin. Ano po? Ang Diyos po ay laging nakalaan na magpala, mag-ingat, laging nakalaan na i-release yung mga blessing na talaga namang intended po sa kanyang anak na patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya tayo pong mga pastor, maging ating pong mga sama sa church, lagi po nating iniisip at ini-encourage sa bawat isa na ang kalooban ng Diyos ay ating masunod, sapagkat sa bawat pagsunod po sa kalooban ng Panginoon, tatandaan po natin na tayo po ang nakikinabang. Di po ba? Tayo nakikinabang sa bawat pagsunod natin sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban, sapagkat tayo po yung nakakaranas ng kapayapaan, ng kagalakan. Sa totoo po, marami po akong karanasan na napakasaya sa paglilingkod sa Panginoon. Bagaman po ako ay dumadas din ng napakarami masasalimuot na sitwasyon sa akin pong paglilingkod mula nung ako'y unbeliever hanggang sa ako'y maging believer na, hanggang sa ngayon po, hindi po nawawala ng problema, hindi po nawawala ng mga iba't ibang sitwasyon sa paglilingkod sa Panginoon, sa paghawak ng isang church. Hindi po talaga nawawalan, walang plain. Kumbaga walang plain na pagkakataon, lagi pong merong nagiging problema na hindi man malaki pero kailangan ng ating atensyon. At sa totoo po, kapag ito po ay ating idinulog sa Panginoon, atin na pong mararanasan na mayroon ng solusyon si Lord. Kaya nga po, kahit po masabi nga natin, mahirap magpastor, pero mararanasan din natin na masarap magpastor. Alam niyo po, yung laging sinasabi ng ating pong mentor, ni Pastor Wilbert, yung masarap magpastor. Alam ko, ang bawat isa sa atin na sumusunod sa kalooban ng Panginoon at tayo ay natuturo ng ating mentor ng tamang pagpapastor, lahat tayo nakapagsambit na ng masarap magpastor. Amen po ba, mga kapatid, mga kapwa ko manggagawa? Sabi po dito ay mararanasan natin ang pagiging tatay ng Diyos sa atin kung tayo patuloy natutugon sa kanyang kalooban. Kasi mga minsan po, ang nangyayari po minsan, yung kalooban natin ang nasusunod, minsan meron tayo pinagpipray, hindi pa tumutugon ng Panginoon, parang nauunahan natin, kaya minsan tayo po yung nabibigo. Tayo ay nadidisappoint, sapagkat inunahan po natin ang Panginoon. Kaya kailangan po, matuto din po tayong maghintay kung kailan po yung right time ng ating Panginoon. Number 2 po, sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang nakikinig sa hulang inahayag nito, at tumutubad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ay malapit ng maganap. Those whom God has counted belongs to Him.
It is expected that those who belongs to God must hear and obey Him. Expected ng Diyos bilang mga anak niya na tayo'y makikinig sa Kanya at susunod sa Kanya. Pag tinawag tayo at may pinagawa, dapat sundin natin siya. Expected ng Diyos na igagalang natin siya bilang ating Ama. Kaya kung hindi natin sinusunod ang Diyos, ito ay kawalan ng galang sa Kanya. Di po ba ang tatay sa loob ng tahanan na kapag siya nagsalita at hindi sinunod ng kanyang mga anak, ano po sasabihin ng tatay? Wala kang galang, hindi ka marunong sumunod sa akin. Amen. Kaya po, ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos ay isang pagpapakita ng paggalang natin sa Diyos bilang ating Ama. Ano po, maging sa ating Ama sa tahanan, tayo po ay hinahanapan din ng ating Ama sa tahanan at ng Panginoon na ang ating tatay bilang leader ng pamilya ay anuman ang kanyang pasunod sa pamilya at ito naman ay mabuti, ay dapat natin pong sundin sapagkat ito po ay isang tanda ng paggalang natin sa ating Ama ng tahanan. Ano po? Ang pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, alam nyo ba, yan ay ikinaiinis ng mga taong walang pagkilala sa Diyos. Nagagalit sila pag tayo umaawit, nababaduyan sila pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, pag tayo nasa misyon, may umiiwas, ayaw tayong tanggapin, pero tayo na tinuturing ng Diyos ng mga anak. At dahil sa presence ng Holy Spirit, gusto natin laging nakikinig, laging dumadalo. We missed our gatherings and fellowship. Kaya dapat we are always excited sa mga gawain na makakasama natin ang mga kapatiran at ang presence ng ating Lord. Di po baga? Sa totoo po ay yung mga midweek service po natin, yung ating mga prayer meetings, yung ating mga misyon, atin po kinakasabikan. Bakit po? Sapagkat tayo ay excited kahit po pabalik-balik nating binabasa ang Biblia, tayo ay laging nakikinig sa iba't ibang sa mga mangangaral na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo nagsasawa. Bakit po kaya? Kasi haba pong tayo nakikinig, tayo nakikipag-fellowship sa Lord. At haba pong tayo nakikinig doon sa ating mentor, nakikipag-fellowship po tayo sa Kanya. Amen po. Bukod sa marami na tayong natututunan sa Kanya, nai-inspire pa tayo sa Kanya. Kaya nga po, pag nagpapatuto si Pastor Wilbert ng mga karanasan niya nung una sa kanyang bilang lingkod ng Panginoon, maging sa iba pa po nating narinig ng mga kapwa nating pastor, minsan sasabihin natin, ay, mas matindi pala pinagdaanan ni pastor kaysa sa akin. Akala natin ang bigat-bigat na ating pinagdaanan, mas malaki pala yung pinagdaanan niya. Kaya alam niyo po, napakasarap po na makapag-fellowship sa mga pastor. Dahil alam niyo po, yung mga kinikwento nila, akala lang po nila ay, yung mga kinikwento nila ay wala lang sa atin, o sa akin po, natatandaan ko po, medyo babanggit ko po ang pangalan ni Pastor Arnel. Kasi po nung pong bago po akong kasama sa SCB, siguro mga ilang buwan din yun, nagpapatotoo po si Pastor Arnel na sabi niya, siya daw po ay nagtatights at nung pong sinabi ng Panginoon sa kanya na mas malaki yung kanyang i-offer kaysa sa tithes, ay kanya pong ginawa sapagkat kanya pong ino-honor o kanyang naunawaan yung kung gaano kalaki ang iyong tinanim, ganun kalaki ang iyong aanihin. Habang po siya nagpapatotoo, ako po ay pinag-aaralan ko po sa aking buhay, sa aking sarili na gawin ko din kaya. Kasi kung si Pastor Arnel ay na-bless ng Panginoon, doon sa ganoon, mabibless din ako. Yun po ang nasa isip ko. Kaya alam niyo po, pagdating ko po sa amin, ako po ay nagpipray, Lord, ako ba ay makikigaya lang kay Pastor Arnel kasi gusto ko lang mapagpala, gusto ko lang magkaroon ako ng kagaya niya, o gawin ko to para ikaw ay mabigyan ko ng parangal at makasunod sa iyong kalooban.
ako po ay nananalangin at sabi ko, Lord, kung kalooban mo po ito, kung ito po ay binibigay mo sa akin, Panginoon, ay ipagawa mo po sa akin ito na hindi po ako manghihinayang, hindi po ako matatakot na mawalan o maubusan, kundi ang ilalagay mo sa puso ko ay kagalakan na ako'y nakakatupad doon sa aking pangako. And yun po ay siguro mga 3 years na yun o 2 years na. Hindi ko mabilang. Pero mula po nung mangako ako sa Panginoon, sa pag-encourage po, actually, hindi ko ma-sure kung na-encourage si Pastor Arnel o nagpapatotoo lang siya. Pero alam ko, nagpapatotoo lang siya. Pero na-encourage po ako. Na-encourage po ako. At alam niyo po, nung ginawa ko rin po yung sinabi ni Pastor Arnel, pag nagpapatotoo po siya na talaga ang blessing sa kanya ay gano'n na lang, alam niyo po, ako'y gano'n din. Ang nasubukan ko po talaga, yung ganoong pagpapala ng Panginoon. Kaya ang pakikipag-fellowship po sa pastor, sa mga pastor, pakikipag-fellowship po sa mga kapatiran, sa mga elders, o sa mga baguhang, mga mananampalataya, alam niyo po, mayroon po tayong mapupulot, mayroon po tayong matututunan. Kaya ang pakikipag-fellowship po sa Panginoon, ang pakikipag-fellowship po sa ating mga kapatiran, sa mga kapastoran, ay unti-unti po na nagpapatatag po sa atin, nagbibigay sa atin ng encouragement, nagbibigay po sa atin ng enjoyment. Ayan, ano po? So, thank you Pastor Arnel sa iyong napakagandang patutuo. At ako ngayon ay nakakaranas din. Okay po? Sabi po sa John 15:19, kung tayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ay napupuot sa inyo ang nasa sanlibutan. Yes po, yung mga dati nating kasama noong wala pa tayo sa Lord at unbeliever, parang di na po sila nag-i-enjoy na kasama tayo. Lalo at tayo po ay nagbabanggit ng mga verse ng Bible. Pag may gathering sila, may inuman at hindi tayo iniimbita at tayo daw ay killjoy. Ayan. Dahil di tayo sumasabay sa gusto nila at hindi din naman tayo makasabay sa kanila. Pero actually po, tayo naman po ay pwedeng makijoin sa kanila. Di wag lang po tayo makijoin doon sa magbagay na hindi naman dapat. Ako po ay, sa totoo po, siguro nga po yung iba ay kagaya nga po, yung mga nag-iinom. Dati po kasi ako umiinom nung unbeliever pa ako. At nung po ako maging believer, at ako tumanggi na sa kanila, hindi na po nila ako pinipilit. At hindi na rin nila ako ni-invite. Kasi hindi na daw po ako nakikijoin sa kanila. Pero ako naniniwala, at sila naman ay mga kaibigan ko pa rin ngayon. Kami minsan nagkakakwentuhan pa rin na kami masasaya. At napatunayan ko po na masaya pa rin kami kahit wala yung inuman. Ano po? Kahit po wala yung inuman. Sa ikatlo po, na dahilan bakit po tayo ay kailangan nakikipag-fellowship sa ating mga kapatiran at sa mga kapwa natin mga pastor. Sabi po dito sa Awit 68:6, everyone that belongs to God must be joined to His family on earth. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod, samantalang ang tirahan ng suwail ay malungkot. Di po ba? May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ayan, yung pong ating pagpe-fellowship sa tahanan ng iba't ibang ating kapatiran, maging sa loob ng church. Ano po ang sabi dito? Tayo po ay nilaan po ng Diyos yun, yung ating pong church building, maging yung tahanan ng bawat mga kapatid natin o mga kapastora natin pag po tayo pumupunta. Ito po ay tahanan na kung saan atin pong inihanda po ng Panginoon para po tayo ay magkaroon ng masayang pagsasama-sama. Ano po? At sabi po naman dito, ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ano po? Sa totoo po ay minsan ay may mga Kristiyano pong nakakaranas ng mga anxiety, yung mga sobrang lungkot, may mga dumating na mga problema, mahihirap, masasakit. Hindi po tayo exempted na tayo nasasaktan. Hindi po exempted na tayo ay nahihirapan. Hindi po exempted na tayo ay nagagalit minsan. Ano po? Sa totoo po, karanasan ko po na minsan po hindi ako nakakatulog. Sabi po nila, siguro nag-iisip ka, pastora. Hindi naman. Kaya lang ako nag-iisip kasi hindi ako makatulog. Pero
Ako po kasi ay masayahing tao pag may problema ako at naiisip ko, gumagawa po ako ng ibang pagkakalibangan para hindi ko maalala yung aking problema. Nagpipray ako o ano bang pagkakalibangan para hindi ko po maranasan yung parang malalim na pag-iisip, ano po. At kapag po ang isang tao ay nabilanggo sa kalungkutan, nabilanggo sa kabiguan, nabilanggo sa iba't ibang sitwasyon na hindi niya maintindihan. Ano po, ang sabi po dito ay hinahango siya ng Diyos. Hinahango ng Diyos. Kaya pag po nakakaranas tayo ng minsan na-offend tayo, minsan mayroong aayaw sumunod sa atin, mayroong mga lumalaban, mayroong nagagalit. Ano po, unbeliever at believer, minsan nagagalit sa iyo kung hindi magustuhan yung ating pong mga desisyon. Hindi po naiwasan yan sa isang samahan. Pero ano ba sabi dito, kailangan tayo hindi mabilanggo sa isang sitwasyon hindi naman gusto ng Lord. Ang nambibilang po sa atin ay ang kaaway. Halimbawa, nagalit ka po sa isang kapatid o sa isang kakilala o isang kapamilya, nagalit ka. At hindi mo na ito ma-release. Ikaw po ibinibilanggo ng kaaway sa galit. Ibinabilanggo ka po ng kaaway sa lungkot. Kaya po, ang gagawin natin, bilang tayo ay nakaranas ng ganung sitwasyon, alam natin, bakit ba hindi maalis-alis ang inis ko dito sa tao na ito? Alam niyo po, anong sabi po dito? Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Dumulog po tayo sa Panginoon para po tayo hanguin ng Diyos doon sa kalungkutang tayo ay nakabilanggo. Amen po? At ang sabi po dito, samantalang ang tirahan ng suwail ay malungkot. Tirahan daw po ng suwail ay malungkot. Yung mga ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw makinig sa pastor, ayaw makinig sa mentor, alam niyo po, yan po ay nagiging malungkot ang kanyang buhay. Amen. At tayo po ay darako sa Acts 2:40. Dito po ay nakikiusap at nagwawarin si Apostol Pedro. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo ay maligtas. Sapagkat ang mundo ay pasama ng pasama, madilim ang mundo, dahil sa kasama ng tao at hindi natin kayang lumayo sa kasama ng mundo. Kung ang nakakasama natin araw-araw ay walang pagkilala sa Diyos. Hindi ko lang po sinasabi na huwag tayong makijoin o huwag tayong makisama sa mga believer. Ano po? Ang akin lang po ay, lalo na po kung mga baguhan pa tayong Kristiyano, kailangan po tayo ay maingat sa pagsama o pakikijoin sa mga taong hindi pa ganun kalalim sa salita ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? At tayo man ay hindi pa rin malalim sa salita ng Lord, may posibilidad po na madala pa tayo ng kanilang mga sinasabi, ng kanilang mga sitwasyon. Kaya nga po, kapag mahina pa ang buhay spiritual natin, pwede tayong madala sa kasamaan. Kaya nga, dapat ang lagi natin kasama, ang mga kapatirang magbibigay sa atin ng lakas, makapagtuturo sa atin ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, natutulungan tayong lumakad sa kalooban ng Diyos at mga kapatid na masaya at tapat na naglilingkod sa Diyos. Mahahawa ka at mai-inspire. Amen po? Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain para sa Panginoon, kagaya ng ginagawa ng ilan. Dapat lagi tayong dumadalo sa mga gawain na makapagpapalakas, makaka-encourage, makapagpapalago ng ating pananampalataya. At yun ay maratupuan natin sa pamilya ng Diyos, pastor at mga kapatira ng instrumento ng Diyos upang mahubog at makaiwas tayo sa kasamaan ng mundong ito. Kaya nga po, i-advance ko na. Salamat po sa invitasyon po ni Pastor Wilbert sa SCB Tribe na sa amin pong Christmas celebration, gathering, fellowship sa December 6 sa Batangas. Ako po ay dadalo sapagkat lagi ko pong kaya kasabikan yung ganong pagsasama-sama. Ano po? So sabi po dito sa verse 41, nanatili sila sa mga aral ng mga apostol, aral ng Diyos sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin, nagtutulungan, nagpapalakasan, nagpapanalanginan. Bakit po sila nanatili sa pagdalo sa pagiging Kristiyano? Dahil sa aral ng Diyos na lagi nilang naririnig, at dahil sa pagkakapatiran, nagmamahala, nagtutulungan, nagdadamayan, at nagpapanalanginan.
Our sinful nature causes us to be independent from God and from one another. Ayun pong ating sinful nature, ano po? Ito po ay nagkakaresulta po ng parang nagiging independent po tayo. Ano po? Kaya nga po, kung minsan meron po mga Kristiyano ay lumalayo sa mga kapatiran, sapagkat yung pong sinful nature minsan ay lumalabas. Ano po? Lumalabas. Kaya tayo po ay maging aware kung tayo po ay lumalayo na o tayo ay medyo nahihina at kailangan po natin ng prayer. Alam niyo po, ang isa pong paraan pa na kapag po tayo nakakaramdam ng panghihina, minsan po ang una pong mararamdaman natin na tayo napapalayo sa Diyos, yung pong tayo tinatamad manalangin at tinatamad magbasa ng salita ng Diyos. Madali pong makipag-fellowship ay madali po parang ang saya-saya natin, bless na bless tayo, lakas na lakas natin. Pero pag po yung tayo na yung nagsasarili, ano po, yun po doon po nakikita ng Lord kung talagang tayo yung malakas. Kung talagang tayo malapit sa Panginoon. Sapagkat ang malapit po sa Lord, yung lagi pong nakikipag-usap sa Panginoon. Yung lagi pong nagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay Diyos. Kaya nga po, pag tayo laging nakatutok sa salita ng Diyos, talaga pong napakapayapa ng ating buhay at napaka-enjoy po tayo. Tayo po masaya kahit nag-iisa. Kapag ang salita po ng Diyos ay tayo inaaliw sa araw-araw at sa oras-oras tayo po ay nagbabasa. Tapos meron pang fellowship, kainan, tulungan sa mga kapatiran, sa mga kapastoran, nakaka-enjoy po talaga. Ano po? Kaya po ang pagpapastor, meron mang hirap, ay meron din pong ginhawa at saya. Meron nga po akong naalaala na kanta. Ito po yung kanta ng disciples na nung po ay akin pong narinig na ang maglingkod kay Kristo'y kaaliwan. Yan. Ang maglingkod kay Kristo'y kaaliwan, may karakasang lubhang dalisay. Ako pinapapakanta na pati. Okay. The spirit of independence causes us to move away from God and from His body, of which He is committed to bless and feels. Yan. Ang espiritu daw po ng pagiging malaya ay nagkakaroon po ng pagkakataon upang tayo lumayo sa presensya ng Panginoon at sa kanyang iglesia sa mga kapatiran. And the spirit of independence will also cause us to be arrogant and yet lonely inside. Yan, yung pong espiritu ng pagiging malaya ay nagkakaroon na po ng resulta na tayo ay minsan ay nagmamalaki na, matigas na ang puso, matigas na ang ulo, ano po. And minsan, masaya lang tayo sa labas pero ang puso natin ay malungkot. Alam niyo po ba, kapag tayo po, sabi ko nga po sa inyo kanina, na kapag po tayo nawawala, tayo po hinahanap ng Panginoon. Ano po? God always counted His people. Ngayon po, tayo po ay laging present sa church. Ano po? At akala nila malakas tayo ay laging masaya. Pero dumarating po pagkakataon na pag tayo nag-iisa na may lungkot na po tayo. Ano po? Ano po? Kaya pag po nararanasan natin yung lungkot na yun, back to basic po tayo, Word of God, prayer. Ayan, yan lang po ang aking may isi-share po sa inyo. Ano po? Sabi po ito po aking conclusion. Sabi po dito, tayo magkakapatid kay Kristo, bahagi ng kanyang katawan, ang iglesia ng Diyos. Ayon po sa Ephesians 2:19-22, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos, at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa magitan ng Espiritu. Bahagi, pag sinabing bahagi, kabilang, kaugnay, kapatid. Kaya dapat kasabikan natin, una ang makasama ang Diyos sa mga ganitong gawain at makasamang masaya ang kapatiran na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon po ay mayroon po tayong mga kapatid na dumaranas
ng hindi po magandang sitwasyon ang ating pong mga kapatid na mga Israelita, Panginoon. Hindi po lingid sa bawat sa atin ang war between Hamas and Israel. At tayo po bilang mga spiritual Israelites, ang ating mga kapatiran sa lugar na yaon, maging yung pong ating mga OFW, sa lugar ng sa Warsaw na iyon, mga kapatid, sa lugar ng Israel, sa Hamas, sa Gaza Strip, sa Lebanon, yung mga karatig bansa, mga kapatid, ay tayo po ay ipanalangin po natin sila. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, ang sino mang magpala sa kanila ay pagpapalain din, at ang sino mang sumumpa sa kanila ay susumpain din. Mga kapatid, ito ay isang pagkakataon, isang napakagandang pagkakataon na maipakita natin sa Panginoon bilang atin silang mga kapatiran, ang mga Israelita, mga nabansang kanyang pinili, lahing kanyang pinili, ang lahing pinagmula ng ating Panginoong Jesucristo, ay ating maidulog sa panalangin. Sa bawat sandali ng ating pananalangin, ilagay po natin sa ating puso't isip, mga kapatid, ang lagi silang idulog sa ating Panginoon. Sapagkat alam natin na may magandang dahilan bakit pinayagan ng Diyos ang ganoong sitwasyon. At tayo po ay laging positibo na ang lahat ng ito ay makapagbibigay kaluguran at kaluwalhatian sa Panginoon, at ang lahat na ito ay ayon sa ikabubuti ng lahat na nagmamahal sa Kanya. Amen po mga kapatid. Maraming salamat po, at ako'y patuloy na bumabati ng kapayapaan, ng kagalakan, at ako'y po'y bumabati ng pasasalamat sa inyong lahat. At see you soon sa darating na December 6. Tayo uli ay maglalaro at tayo magsasaya. Ako'y nasasabik na sa araw na iyon na magkakakita-kita ulit tayo. Patuloy na ang Diyos ay samahan ng bawat sa atin, ang bawat pamilya natin, anuman ang desire ng ating mga puso, ay ipagkaloob ng ating Panginoon, yung makapagbibigay kaluguran at kaluwalhatian. Salamat sa Diyos na dakila, sapagkat siya'y ating kasama. Salamat sa Diyos na banal, sapagkat siya'y ating Ama. Salamat sa Diyos na makapangyarihan, sapagkat lagi siyang tumutugon sa bawat sa atin. Walang sakit na di niya kayang pagalingin. Walang problemang di niya kayang lutasin. Walang pangangailangan na hindi niya kayang ipagkaloob. Salamat sa iyo, dakilang Ama, at ang bawat isa na nakarating sa kanila ang iyong salita, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain at ingatan, Panginoon, maging dun sa aming mga kasama na hindi nakapakinig ng iyong salita sa oras na ito, Panginoon. Ako po'y patuloy na sa kanila ay nagdideklara ng mga pagpapala ng iyong pagsama, nagdideklara ng kapayapaan, kagalingan sa lahat ng karamdaman. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at parangal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Babay po sa inyong lahat.